umaga dahil lamang yun sa grasya ng Panginoon sa atin, sa bawat isa sa atin. Ano, tayo ay nagkaroon muli ng pagkakataon pagtitipon-tipon, sumamba, sabay-sabay, ideklara ang kabutihan ng Diyos through testimonies. No? Actually, dun pa lang sa mga testimonies, busog na tayo, pwede na tayo umuwi. Pero meron pang gustong ipahatid, no? Ang ating Diyos sa umagang ito. At tama lahat ng mga testimony, no? Lalo na yung pagtitiwala sa Diyos sa anumang aspeto ng buhay natin, no? Mapasalapi man yan, no? Katulad ng sinabi ni Virgie, it's seed, no? Ano ba ang purpose ng seed? Para yung itanim, di ba? Hindi mo naman agad kakainin yun kasi hindi pa siya prutas, di ba? Yung seed, it must be rooted muna, di ba? It must be sown, di ba? Itanim mo muna siya. At yun ang purpose ng Panginoon. At gayon din sa panalangin at dun sa mga challenges, di ba? Katulad testimony ni Sister Mila, it will make you stronger in your faith, no? At katulad nung na-realize ni Brother Ryan, no? Na akala niya yung talent na yun ay pang school lang, pero para sa Diyos pala. Amen? At yung mga talino na katulad ng tinututora ni Sister Ellen, ay glory pala yun lahat para sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. No? All glory belongs to God. No? At ito na nga, sabihin natin, crossover. Ayan. Kasi magko-crossover na tayo from the month of March to April. No? And this is the last Sunday na tatalakayin natin yung breakthrough. Pero hindi hihinto ang Diyos sa pagkilos sa buhay natin para makaranas tayo ng breakthrough o nung pambihirang tagumpay. Sabihin natin, pambihirang tagumpay! Ayan, no? Ibig sabihin yung kakaiba, yung meron, alam mo talagang may pabor ang Diyos. Amen? Yun po ang pagkakaiba po ng sumasampalataya sa hindi eh. Lagi tayong nakakatanggap ng pabor mula sa Diyos, no? Yung divine intervention, no? Yung pagkilos ng Diyos naroon palagi. At gusto ng Panginoon para tuloy-tuloy yung breakthrough natin, tayo ay maging matalino. Sabihin mo sa katabi mo, matalino ka. Matalino ka. Ayan, no? Bakit matalino tayo? Dahil yan ay galing sa Diyos. No, ibinigay yan ng Panginoon yung ating, alam niyo ba yung brain, mga kapatid, it's so very sensitive. No, nakakita na kayo yung picture ng brain? No, sino dito yung mahilig sa science? Ayan, no? Na yung talagang favorite subject niya, mga kabataan, science. Ayan, no? Yung mathematics, ayan. No? Yung ano pa yung isang major subject, English ba yan? Yan, no? Ayan, ayaw daw niya. Ayaw daw niya nun. Pero, naalala natin, di ba, pag yung sa science, di ba, yung pinakita kung ano yung itsura ng brain, meron siyang right and left, di ba, cerebellum and cerebrum. So, very sensitive po yan eh, no? Kasi ang Lord ang lumikha niyan. And there's amazing movements, di ba? Yung nangyayari sa ating kaisipan. Dahil ang Diyos lamang ang may kakayahan gumawa niyan. Kaya nga, doon pa lang malalaman na talaga natin mayroong Diyos. Amen? Na lumikha. Na wala tayong dapat ibang malaki, kundi ang kabutihan, ang dakilaan lamang ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Amen. Salamat sa wisdom and knowledge na Kanyang ipinagkakaloob sa atin. Amen. At ano po ang ating topic sa oras na ito? Basahin po natin. Last Sunday of the month, rock or sand. Isa pa. 1, 2, 3. Rock or sand. No? May question mark yan. No? Ikaw ba ay yung doon sa bato o yung doon sa buhangin? Nasaan ka ba? No? Tanungin mo nga yung kapatid mo, nasaan ka? Siguro may idea na kayo kung anong verse to, no? Sige, basahin po natin yung Matthew chapter 7. Ayan, basahin po natin ng salita ng Diyos sa umagang ito. Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salitang kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat
nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman sinasagawa. Ang mga ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. No? Tayo po muna ipanandali ang manalangin. Amang Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po Lord sa salitang ito, Lord, aming narinig at dalangin namin, bigyan mo kayong pangunawa upang tunay nga Lord, kami maging matalino na isinasagawa ang bawat salita mo na aming natatanggap. Lord, let your will be done at ikaw lamang madakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. No? So, ano po ba tayo? Nasaan po ba tayo? No? Bilang tayo ay mga tagasunod ng Panginoong Kristo. Marami naman po kasi sinasabi sila ay Christian. Amen? Punta ka lang dyan, lakad ka lang konti sa kapitbahay natin. Christian din naman eh. Sasabihin na, Christian. Diba? Punta ka, umikot-ikot ka, marami namang sinasabi nila si Kristo rin. No? Pero ano po yung nabasa natin? Merong salita ang Diyos na ibinigay. Tama po? At sinasabi doon sa binasa natin, yung matalinong tao ay yung taong tumanggap ng salita at isinasagawa. Amen? Yung kabaligtaran naman nung matalino ay sabi, hangal. No? Sa ibang translation ay kamangmangan. Bakit? Narinig niya na nga, di ba? Ipinangaral sa kanya, pero hindi niya sinunod or hindi niya sinagawa. Amen? So, katulad, halimbawa sa school, di ba? Sa anong klaseng pagtuturo, di ba? Narinig mo na, yun yung sagot eh. Di ba? Ipinaliwanag na yun na yung sagot. So, ano yung dapat kapag dating ng exam, ano yung dapat mong gawin? Diba? You must be prepared at lahat ng mga bagay na itinuro ay dapat ilagay mo doon sa pagsusulit. Tama? Sino dito yung may pagsusulit? Sa panahon ngayon. Amen? Lahat tayo, di ba? Mapa-eskwelahan man yan, mapa-reality man yan sa buhay. Meron tayong pagsusulit. Habang tayo nabubuhay dito sa mundo, merong pagsubok, merong pagsusulit. Pero ang pagkakaiba ng sumasampalataya sa di sumasampalataya, tayo ay tinatawag na matalino. Amen? Kasi sapagkat tayo sumasampalataya sa Diyos at isinasagawa natin yung sinasalita o sinasabi ng Diyos sa buhay natin. No? Ito ay isang story ang sinabi ng Panginoong Jesus patungkol sa dalawang tao. No? Sino dito yung naniniwala yung siya'y matalino? Ang iba hindi. Hindi ako. Ulitin ko yung tanong, baka hindi naintindihan. Sino dito naniniwala na siya'y matalino, pumalakpak sa Panginoon? Hallelujah, ang daming matalino sa TOCGM. No? Ako naniniwala ko mga kapatid, no? Nang bawat isa dito is born to be a leader. Yes, amen. Amen. Na mag-alaga. Amen. Sino dito yung gusto siya yung alagain? O sino naman gusto yung mag-alaga? Amen. So, sa pagdating sa pagsasagawa ng salita ng Diyos, no, kasama ba doon yung alagaan yung kanyang iglesia? Yes. Amen. Tama po mga kapatid, no? Nagiging matalino tayo sa harapan ng Diyos kapag isinasagawa natin yung assignment na binigay niya sa iyo. Yes. Amen. Tanong mo sa katabi mo, nagawa mo yung assignment mo? Amen. Kasi tatanungin ka niya ng Panginoon eh. Yes. Diba? Anak, meron akong pinagawa sa iyo, nagawa mo na ba? No? Ano ang gusto nating marinig mula sa Diyos? Well done, good and faithful servant. No? Bakit naging faithful yung servant? Tama. Dahil siya'y sumunod. No? Hindi niya sinayang yung salita ng Diyos. Ikaw ba ay part of the solution or part of the problem? Sino dito gusto maging part of the problem? Wala. Part of the solution. Amen. No? So, ang Panginoon gusto niya lagi tayong ma-involve dun sa parte kung saan solusyon ang ating hinahanap, no? O yung ating pinabibilangan.
Hindi ikaw ay nabibilang doon sa problema ng pamilya, school, barangay, problema ng Pilipinas. Amen? Dalawa ng klaseng tao eh. Are you part of the solution or are you part of the problem? Sinasatin natin yung ating sarili. Ano ba ang naiaambag ko bilang tao? No? Dito sa Pilipinas, dito sa aking pamilya, dito sa aking komunidad, dito sa ating iglesia. Amen. At doon, nade-determine kung talagang ikaw ay matalino o ikaw ay hangal. Tama po mga kapatid. Kung tayo nagtatapat sa Diyos o kung tayo nagiging mapag-imbabaw lamang. Are you in the rock or are you in the sand? Na, ano yung title natin? Rock or sand? Dalawa lang ho talaga, walang gitna. No? It is one who, the parables of Jesus, sinabi ng Panginoon sa Sermon of the Mount, no, on the Mount. Sabi niya, may dalawa talagang tao lang klase sa mundo eh. Di ba? Matalino o hangal. No? The meaning of this parable is quite obvious. Madali naman intindihin, tama po ba? Yes. No? Hindi naman siya komplikado. No? Gusto ng Panginoon ma-gets agad natin, makita agad natin kung ano yung sinasabi niya. Ang proper foundation ay talagang kailangan. Tama po ba mga kapatid? Ang tamang pundasyon ay kailangan. Literal, sabi ng Panginoon sa isang bahay, kapag ang pundasyon ay buhangin, ito ay madaling mawasak. No? Kung ang pundasyon naman ay solid rock, no? Ito ay hindi agad-agad babagsak. Madali po. Amen, mga kapatid? No, napakadali ng ilustrasyon ng Panginoon. So with a literal house, it is unwise to build on the sand. Isang kahangalan, no? Yung itayo mo yung bahay mo sa buhangin. No? Kasi magsasayang ka lang ng oras. Sabi mo sa kapatid mo, huwag tayong magsayang ng oras. Ayan. Amen. Kasi po marami nasasayang yung oras eh. Bakit? Ginagamit natin sa hindi makabuluhan. No? Pero ang oras sa Panginoon, hindi masasayang. Amen. Ang pagpapagal sa Panginoon, sabi ng Apostol Pablo, your labor is not in vain. No? Huwag kayong matinag. Diba? Stand firm in your faith. Sabi niya, because your labor is not in vain. Meron niyang eternal treasure. Amen. Diba? Amen. Kaya mas paniwalaan natin, mas panghawakan natin yung mga bagay na hindi nakikita kaysa sa mga bagay na nakikita. Yes. Kasi madali tayong mapukaw ng mga bagay na nakikita, hindi natin namamalayan. Merong ipinapakita ang Panginoon sa harapan natin na dapat nating lakaran. No? Kaya mahalaga yung prayer. Mahalaga yung fasting, yung sacrificing. Yes. Hallelujah. No? Mahalaga yung giving. No? By the way, we cannot outgive the Lord. Amen? Kung ikaw ay magiging generous, mas magiging generous sa iyo ang Lord. Amen. Hindi matatalo ang Panginoon eh. Itong anak kong to, generous. Hindi papatalo ang Panginoon, mas lalo siyang magiging generous sa iyo. Amen po mga kapatid. Yun ay isang uri ng katalinuhan mula sa Diyos kapag ikaw ay talagang ginagawa mo yung salita na ibinigay ng Panginoon. Hindi ka nagsasayang ng oras, no? And all the time, yung ginagawa mo, no, ay para sa Panginoon at hindi para sa pansarili. Amen. Amen po? Amen. Yun po ang breakthrough talaga eh. Yes. Amen? So, doon natin na i-honor ang Panginoon sa buhay natin kapag tayo ay sinasagawa natin yung kanyang kalooban. Amen? So, nakakasiguro ka na ikaw ay nasa bato. No? Na ikaw, ang pundasyon mo ay ang bato na walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen. Amen? So, sino dito ulit yung nasa rock, yung pundasyon? Amen. Amen. No? So, lahat po tayo, siguruduhin mo lang, kapatid, no? Yes. Pero kung halimbawa, hindi ka sigurado ngayon, hindi ka pa sigurado sa mga oras na to, ngayon, magiging sigurado ka dahil maririnig mo salita ng Diyos. No? Na mas matalino pala yung ipagkatiwala yung buhay sa Diyos kaysa sa tao.
Amen. Sabi, blessed is the man who trusts in the Lord. Amen. Amen. But cursed is the man who trusts in man. O dun sa lakas, o yung kakayahan lang ng tao. Kung sa tao tayo aasa, yun ay kamangmangan. At ikaw ay mapapasumpa. No? Kasi, gawa lang naman lahat yan ng Panginoon eh. Di ba? Yung ating, in a blink of an eye, pwedeng mawala lahat sa atin. Our health, our resources, no? Pero kung lahat yan ay pagkakatiwala mo sa Panginoon, hindi yan masasayang. Yun ang pagiging matalino, no? Yung iaalay mo talaga sa Panginoon. Kaya sabi, it is wise to build one's house on a sure. Sabihin mong sure. Sure. Sabihin mo sa katabi mo, sure ka na ba? Sure ka na ba? Yes. Amen. Siguraduhin mo lang, no? Kasi sa Panginoon, talagang sure na breakthrough. Amen. Di ba? Although, syempre, kailangan doon yung patient ka, di ba? Naghihintay ka sa Panginoon, wait on the Lord patiently. Amen. Yun ang matalinong gawain, no? Maghintay sa Panginoon, perfect time, ba? Perfect place. Yes. Di ba? Hindi natin pangungunahan ng Diyos, no? Nakatayo ka sa pundasyon, no? Kung may go signal ng Panginoon, and then go. No? Kung sinabi ng Panginoon, wait, and then wait. Kung sinabi ng Panginoon, no, huwag mong ipilit. Yes. Amen po, mga kapatid. Amen. Are you in the rock or are you in the sand? Rock. Ayan. Always choose your foundation, which is sure foundation, anchoring to the bedrock, makes a building withstand the test. Pag may pagsusulit, at ang pundasyon mo ay ang bato, walang iba kundi ang Panginoong Kristo, kapatid, breakthrough. Amen. Pero kung nasa buhanginan ka, anong ang nire-represent ng mga buhangin? Hindi mo mabilang yan, di ba? Yung buhangin eh. Mga budil ng buhangin eh. Ibig sabihin, mga bagay sa mundo. Pera, tao, di ba? Kung anumang bagay yan. Kung doon nakapundasyon ang iyong bahay o ang iyong buhay, kapag dating ng testing, babagsak ka. Amen. We cannot avoid testing. Lahat tayo may testing. Amen. No? Walang exemptions. Yes. So, kung lahat tayo mayroong testing, ano yung dapat gawin natin? Preparation. Yes. Amen. Amen. Ang matalinong tao, ang matalinong Kristiyano, mayroong preparation. Plano. Amen. In accordance to the plan of God. Amen. When preparation meets the opportunity equals breakthrough. Yes. Hallelujah. Kung prepared kang bagsakan ng Diyos ng pagpapala, prepared ka eh. Amen. Diba? Matatanggap mo nga yung blessing. Amen. Pero kung hindi prepared ang puso mo, punong-puno ng buhangin, ay buhangin. Mga bagay sa mundo na walang kabuluhan, na inuuna ng tao. Prepared ka ba sa blessing ng Panginoon? Hindi. Walang mapaglalagyan eh, puno ng buhangin. Amen po mga kapatid. Ngunit kung si Kristo ang talagang pundasyon ng buhay mo, you're always prepared. And no matter what season, anumang panahon, sa kapanahunan, laging luntian ang iyong dahon. Because you are rooted beside still waters, beside the rivers of waters, no? Which represent yung blessings ng Panginoon, which represent the Holy Spirit, no? Doon ka nakatanim, kapatid. So, ang sermon na to ng Panginoon was not concerned sa literal na house construction, no, or building. Ito ay spiritual. Amen? Ito yung buhay talaga natin. Sabi sa James 1, verse 22, ang sabi doon, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Hindi po ba isang kamangmangan na lokohin natin yung ating sarili? Tama po, mga kapatid? Sino dito gusto ng healing? Amen.
kung aaminin mo, kung hindi ka aming may sakit ka, paano ka manghihiling? Amen ba mga kapatid? Kasi dinadaya mo yung sarili mo, hindi, okay lang ako. Lord, okay lang ako, huwag mo akong tulungan, kaya ko to. Amen. Pero pag inamin natin sa Panginoon, no? Na Lord, ganito po ako, ganito ang totoo kong nararamdaman, ganito ang totoong estado ng aking buhay. Amen. And then God will intervene. Amen po mga kapatid. No? So, mamuhay tayo, sabi doon, ayon sa salita ng Diyos. Ang ating buhay ay dapat nakalinya o dapat in tune in the Word of God. No? Ang spiritual meaning ng parable na yon, no? Ito yung sinabi ni James dito sa chapter 1. The proper foundation for a life is the Word of God. Amen? Sa pag-aasawa, sa pagpapamilya, the proper foundation is the Word of God. Amen. No? Amen. Kahit sa pagnegosyo, sa pagtrabaho, in every aspect ng ating buhay, Yeah. the right and proper foundation is the Word of God. Amen. Kaya ho, mapalad ho tayo dahil nakaka-receive tayo ng Word of God. No, alam natin kung paano ang buhay na ayon sa kalooban ng Panginoon. At kaya nagkakaroon ng conviction kapag nagkasala tayo, di ba? Bakit? Dahil andun buhay ang salita ng Diyos. Amen. No? Hallelujah. Kaya napakaganda pong mamuhay na ayon sa salita ng Diyos. Kahit may mga struggles, kahit may mga problema, kahit mga pagsubok, mananatili kang nakatayo dahil ang pundasyon mo ay bato, walang iba kundi ang Panginoong sa Kristo. Amen! Palakpakan natin ang Diyos. Salamat sa Kanya. Kung wala siya sa buhay natin, hindi tayo makakatagal sa problema. Yes. Kung wala siya sa buhay natin, hindi tayo magiging matatag. Amen? Siya ang tamang pundasyon na dapat natin laging sandigan sa lahat ng panahon. Amen? So it seems at times that everything in the world, no? Dito, nakita niyo ba nangyayari sa Pilipinas, mga kapatid? Kagulo, di ba? Lalo na itong eleksyon. No? Dapat po ipagkatiwala natin yan sa Panginoon. Sino itong mga botante? Amen. Amen. Yeah. No? The proper foundation for you to know who to vote is the Word of God. Amen. Amen. That's the proper foundation. And of course, we should pray to the Lord, no? Kaya sabi, hindi dahil sa nararamdaman natin, no, yung wag tayong mabuhay sa emosyon, no? Although meron tayong emotion, pero pairalin natin yung Word of God. Be a solutionist. Sabihin mo, solutionist. Solutionist. Yan. Ano yung opposite ng solutionist? Illusionist. Nabubuhay ka sa ilusyon. Diba? Nabubuhay ka sa mga pekeng bagay. Diba? Sino dito gusto mabuhay ng totoo at tapat sa Diyos? Amen. Amen? Yun eh. At magiging part of the solution ka. Dahil ang Diyos, meron siyang plano sa ating bayan. Nation transformation. Amen. Hallelujah. And God wants you to be part of the solution, not part of the problem. Amen? Na kapag ikaw ay nagsalita, hindi nagkakaroon dapat ng confusion. Hindi nagkakaroon dapat ng division. Na kapag ikaw ay nagsalita, gamit ang salita ng Diyos, it brings people together. Diba? For the glory of God. Be solutionist. Be part of the solution. No? Hindi sabihin natin Kristiyano tayo, but we are always part of the problem. We are the problem. No? Like yung problema ng pamilya, problema ng school, problema ng barangay. No? Ganyan po ang buhay ko dati, no? Praise God. Part of the solution na ako ngayon. Nakakapag-share na tayo sa school ngayon. Amen? Hallelujah. Dati may nag-share din sa amin eh, sa school, sa Laverne. No? Hindi naman ako nakikinig.
Hindi ako masyado nakikinig kasi nga, my foundation back then is in the sand. You know? Pero, praise God, because of His goodness, no? Nakilala natin ng Panginoon at ngayon matibay na ang pundasyon dahil si Kristo na yun. Amen. Amen? Amen. So, yun po ang nais ng Panginoon, be part of the solution. Ano yung title natin? Rock or Sand. No? Lagi kang, yung iniisip mo lagi yung para sa kalwalhatian ng Diyos. Sino dito yung laging ang tanong niya, is it for the glory of God? Kapag nagplano ka, anong tanong? Is it for the glory of God? Diba? Kapag may gagawin ka o may pinaplano kang gawin, ang laging tanong doon, is it for the glory of God? No? So, ganun po yun. Kaya lahat ng bagay na desisyon natin must be aligned in the Word of God. Yung pundasyon ay ang Word of God. Kasi kung hindi yun in accordance to the Word of God, hindi yun magbibigay kaluwalhatian sa Kanya. Amen po, mga kapatid. So, sabi doon, not as a way to show off. No? Hindi mo ipagmamayabang yung talinong galing sa Diyos to show off. No? But a wise man will follow. Sabihin natin, obedience. Yeah. A wise man will follow the words of God despite pressures. Sabihin natin, pressures. Maraming pressure sa buhay. Amen ba? Yes. How do you handle pressure? No? Yung nararattle ka, nagpapanik ka. Diba? So, andyan na si Judith. Andyan na si ano. Andyan na yung mga bayaring. Diba? Oh, pressure sa trabaho, may pressure sa pamilya, may pressure sa church, may pressure, diba? Sa Pilipinas. Wow, we are surrounded by pressures. Pero, bakit ka nanatiling nakatayo? Amen. It is only because the rock of our salvation is the Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Hallelujah. You know God is in control. Amen. You know God is in charge. Diba? You're not in charge. You're not God. No, dapat alam natin yung disposition natin sa buhay. Amen po, mga kapatid. Hindi tayo yung parang tayo yung Diyos na masusunod sa buhay natin. No. No, let the Lord drive, no, the will of your life. Amen po, mga kapatid. Hindi yung sarili nating will, pero ang prayer lagi natin, Lord, let your will be done. Lahat po ng mga nagtiwala sa Panginoon, hindi po nabigo. No? Amen. Lahat po ng talagang sumunod sa Panginoon, kahit maraming pagsubok, maraming persecutions, maraming pressures, nagkaroon pa rin ng breakthrough. Amen. Amen. Breaking through obstacles. Amen. Mawawasak lahat ng hadlang, lahat ng harang, dahil sa iyong pananampalataya sa batong matibay, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. If God is with us, who can be against us? It's always in your mind. Yes. You belong to His kingdom. No? And God gave you the power and authority, Yes. no, to be salt and light in this world. Kapatid, no? So, be part of the solution. Sabi mo sa katabi mo, be part of the solution. Yan. No? Hindi tayo lagi nagke-create ng problema. Amen? May mga ganun ng tao eh. Gusto niya lagi mag-create ng problema. Diba? Meron nga pinag-aaway eh. Yung kapwa-tao eh. Diba? Nagkikreate siya ng chaos. No? Pero ang sabi sa Biblia, those who follow Jesus, they are peacemakers. Amen. Amen. Amen? Ano ibig sabihin ng peacemakers? You are part of the solution. Yes. Ano ba yung problema? Address the root cause of the problem and be part of the solution. Be willing to help. Be teachable.
When someone rebuke you, Hallelujah. that's the word of God. Be teachable. Be part of the solution. No? Kasi kung hindi natin tatanggapin yung correction from God, hindi nagiging matibay yung pundasyon. Yes. Hallelujah. Amen, mga kapatid. Hindi ka talaga maitatayo yung buhay mo sa solid foundation if you will not accept correction. Yes, yes. Yes. Hallelujah. No? If you will not accept the word of God, Yes. Hallelujah. which is meant to correct us, which is meant to lead us to a righteous life, Yes. No? Hallelujah. which is meant for training. Amen. Diba? Kailangan ba natin ng mga training, ng mga seminars? Yes! Huwag kaligtaan ang pagtitipon. Amen. Amen? Kung saan nagkakaroon ng gawain ng Panginoon, it is wise to attend. Yes. Glory to God. Hallelujah. It is wise to be part of the solution. Yes. Hindi tayo yung criticize na ng criticize. You are part of the problem, but you're not part of the solution. Are we on the same page? Yes. Amen? Hallelujah. So, be wise as a serpent. Be humble as a dove. Yes. Turo ng Panginoon. No? Nang sa gayon, ang tingin sa'yo ng Diyos, matalino ka. Glory. Ang tingin sa'yo ng Diyos, faithful ka. Why are you faithful? Bakit ka tapat sa Panginoon? Dahil meron kang grateful heart. Amen. Hallelujah. No? A grateful man is a faithful man. Amen? Ang taong may utang na loob sa Diyos ay tapat sa Diyos. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kung araw-araw iniisip mo kung paano ka minahal at patuloy na minamahal ng Panginoon, you'll have a grateful heart. Yes. Glory. And you'll be faithful sa Panginoon. Diba? Sa assignment na pinapagawa sa iyo, faithful in prayer, in your giving, di ba? In serving God. No? Lahat yun ay magiging maayos at tunay na magiging matibay ang iyong pananampalataya. Maitatayo talaga yung buhay mo sa pundasyong bato. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. At magiging patotoo sa ating lipunan na meron palang pag-asa. Na ang pag-asa pala ng ating bansa ay ang Diyos na lumikha. Amen. And palapakan natin ang Diyos. No? Nation transformation. Kailangan ng bayan natin yan, mga kapatid. Kailangan magsisimula sa ating pamilya, magsisimula sa ating mga local barangays, no? Sa local churches, sa ating community, no? Until we reach out. Sabihin natin, reach out. Reach out. Yan, no? Kasi, bakit natin sinasabi yung word na reach out? No? Hindi naman tayo yung tagapagligtas eh. We are just reaching out and pointing them to the Savior. Yes. No? Tandaan natin, mga kapatid, hindi tayo tagapagligtas ha. Yes. Si Jesus. Tayo yung taga-reach out. No? The harvest is plentiful, but the workers are few. Anong sabi ng Panginoon? So pray to the Lord of the harvest. Yes. Hallelujah. Sino dito yung handa ng mag-harvest? Amen. Amen. Hallelujah. At parang tinatamad yung iba mag-harvest ha? Amen. Hallelujah. Sino dito yung willing and handa ng mag-harvest? Amen. Hallelujah. Yung sinasabi niya sa Panginoon, send me Lord and I will go. Amen. No? Yung sinasabi niya sa Panginoon, let your will be done. Panginoon, saan mo man ako gamitin, papuntahin, let your will be done. Yes. Because I know you're my firm foundation. Yes. Glory. Amen? Yun mga kapatid. Yun yung purpose ng ating buhay na dapat nating lakaran. No? Sa ating mga kabataan, di ba? You're in the season of studying. Study for the Word of God. Amen? Huwag kayong huminto na mag-aim to achieve. At ang lagi niyong parangalan ay ang Panginoon. Amen. No? When you honor your parents, amen, you honor God. No? When you honor yung church, you honor God. Amen po, mga kapatid? Kaya napakahalaga yung pundasyon.
yung salita ng Diyos talaga. 1 Corinthians 3:11. Ano sabi dito? Sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring mailagay o maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. Amen. Nailagay na. It is finished, di ba? Niligtas tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang buhay. No, nailatag na, nandoon na yung pundasyon. Ano na lang ang gagawin natin? Pagkakatiwalaan na lang natin ang Panginoon. Sasampalataya ka na lang. No? At pag sinabi natin sampalataya, hindi basta na naniniwala. No? Isinasagawa. Sabi doon sa ating konteksto. Yes. Amen po mga kapatid? And that's how we become part of the solution. Ngayon kapag halimbawa may problema sa pamilya, no? Ano, magdadagdag pa tayo ng problema? Oh, we will be part of the solution. Yung sasabihin natin, okay, pag-usapan natin to, gawan natin ang paraan to, at ang gawin natin paraan ay yung sinabi ng Panginoon. Amen? Sino dito yung laging ganun yung pag-iisip niya? Amen? Sabi rin ni Apostle Paul, think about what is true, what is pure, what is noble. Think about such things. Amen? Yung lagi natin isa-isip. Yung mga bagay na kapaki-pakinabang, yung mga bagay na tapat, yung mga bagay na totoo. Amen? For us to do the will of God. Ngayon, sa Great Commission, sino dito yung talagang gusto niya ma-fulfill yung Great Commission? Amen. No? Sa Great Commission, kapatid, kailangan mo ng great heart for God. Kung hindi lubos, kung hindi dakila, or passionate ka talaga sa pag-reach out ng kaluluwa, hindi mo ma-fulfill ang Great Commission. No? Don't take Great Commission lightly. Diba? Kaya nga great eh. Pag sinabing Great Commission, dakilang utos ng Diyos, ibig sabihin mahalaga yun. Yes, amen. Sino dito yung handang mag-invest sa ating mga kabataan? Glory. Amen? Hallelujah. Yung talagang handa talagang i-push yung ating mga kabataan patungo sa tamang landas. Glory. Hallelujah. No? Na handa ka kahit gumastos ka, kahit mag-effort ka, nang mag-effort, handa ka. Kasi nga, Great Commission yun eh. Yes, Lord. Alam mo, it's part of Great Commission. No? Sa intercessors, it's part of Great Commission. No? To pray for what is essentials, what are essentials, what are urgent. Yes. No? Sa ating panahon ngayon, it's all part of Great Commission. Napakalawak po ng Great Commission. Amen mga kapatid? Pero hindi mo mapufulfill yon kung ang pundasyon mo ay buhangin. Kung ikaw ay nasa buhangin. Kung ang isip mo ay yung mga bagay sa mundo. No? Hindi mo magagawa ang Great Commission. No? So sino dito handa talagang mag-effort or mag-sacrifice para ma-fulfill yung Great Commission? Glory to God. Amen. Yes. Lahat tayo, we are called, no? For a divine purpose, and that is the Great Commission. Mga kapatid, to reach out yung mga taong wala pa sa Panginoon. To make an impact. Sabihin natin, impact. Ayan. Na kapag tayo ba ay talagang nag-reach out, meron ba tayong impact? Meron ba tayo talagang ipapatotoo na yung ginawa talaga ng Panginoon sa buhay natin? Habang tayo sumusunod sa Diyos, tayo ay natututong magtiwala at sumunod. Yes, glory to God. Hallelujah. Amen? Kasi pag sinabi mong nagtitiwala ka sa Panginoon, pero hindi ka naman sinusunod, kasinungalingan yun. Amen ba? Sinasabi mo, I trust in the Lord, pero hindi mo naman siya pinapakinggan, hindi mo naman siya sinusunod, it's not true. No? Paano natin masasabing nagtitiwala tayo sa Lord kung tayo ay sumusunod sa Kanya? Amen. Amen. There's no other way but to trust and obey. Yes. Amen? And God is a God of rewarder. Yes. Naalala natin, Hebrews 11:6? Yes. No? Those who believe in God, those who have faith in God, no? Must believe that there's God. Yes.
No? And He is a rewarder. Hallelujah. Amen. So alam niyo ba, ang Panginoon gusto ka niya laging bigyan ng reward. Amen. Sino dito gusto makatanggap ng reward? Amen. No? Talagang, yes Lord, gusto namin ng reward. Pero sabi ng Panginoon, sino dito gusto mag-Great Commission? Lord, may gagawin pa pala ako. Paano makukuha yung reward? Amen? Kung wala kang gagawin. Gusto kasi ng Panginoon, maging associate ka. Diba? To associate in His will, in His plan. No? Kasi nga gusto niyang matanggap mo yung reward. No? So, hindi naman basta-basta ibibigay ng Panginoon yun eh. Yung reward eh. Diba? So, katulad nun, ibinigay yung napakaganda kong asawa sa akin. Reward yun ng Lord. Amen. Palaban natin ang Panginoon. Amen. Kaya kung di ako sumunod sa Panginoon, edi ang pangit ng reward. Hindi ko sinasabi yung itsura, yung character. Yes. Amen? So, ganun po yun. So, reward kami sa isa't isa. Bakit? Kasi nagtiwala kami sa Panginoon. Ganun din si Sister Celine tsaka si Brother Barry. Reward sila sa isa't isa. Kasi nagtiwala sila sa Panginoon. They have same foundation, which is Jesus Christ, no? Kasi kapag hindi parehas yung pundasyon, halimbawa, yung isa nasa sand, no? Yung isa nasa bato, hindi magkakasundo yun. Yes. Hindi totoo yung bato sa buhangin. Hindi totoo yun. Amen? Kailangan kung pundasyon mo ay rock lang. Yes. Walang Diba, hindi yung palipat-lipat, sand, rock ako, tapos sand ka ulit. Hindi pwede yun eh. May i-stuck ka dun eh. No? Sa parte ng buhay. Ang gusto ng Panginoon, ibigay sa iyo yung the best. Diba? Anong sinabi kay Abraham? Go! Diba? Meron akong lugar na ituturo sa iyo. Go! Alam ba ni Abraham kung saan yun? Wala siyang kaalam-alam kung saan yun eh. Amen? Pero dahil narinig niya yung salita ng Diyos, sabi daw ng Panginoon, go. Eh di go ako. Ganun ka ba, kapatid? Diba? Pag merong pinapagawa sa'yo ng Panginoon, sinabi niya, gawin mo yan. Go! Alam mo naman, nabasa mo, yung salita ng Panginoon. Diba? Ano, i-question mo pa ang Panginoon? Lord, nakalagay, love your enemies. Parang mali to, Lord. Love your enemies, skip ko na nga, next page. Diba? Forgive those who hurt you. Parang mali to, Lord. Diba? Mahirap sa iyo eh. Yes. Do not lean on your own understanding. Amen. Diba? Pag sinabi ng Panginoon, go, forgive, diba? Pray. No question. Wala kang i-question sa Panginoon kasi yun ang maghahatid sa iyo sa breakthrough. Amen. Amen. Ang Diyos ang nakakaalam ng mabuti para sa iyo. Yes. Amen. Nung sumunod si Abraham, ano nangyari? Di breakthrough. Yes. Lord. Diba? Hallelujah. Nung naghintay si Abraham, di breakthrough. Amen. Nung kukunin na ng Panginoon sa kanya si Isaac, binigay niya pa din, hindi siya nag-hesitate. Breakthrough pa rin. Yes. Mararanasan at mararanasan mo ang pambihirang tagumpay, kapatid. Pag napag- Kung hindi mo ko-questionin ang puso ng Diyos Yes. at susunod ka lang talaga sa Kanya. Amen. Amen. Panapakan natin ang Diyos na buhay. Kaya nga, the question is, are you in the foundation of the rock? Or are you in the foundation of sand? No? Kumbaga, susunod ka ba sa Panginoon o hindi? Pag sumusunod ka sa Panginoon, as you follow Jesus, you are in the rock. Diba? But the moment you disobey the Lord, hindi ka sunod sa Kanya, mapupunta ka sa buhanginan. Amen ba? No? Ang kinaganda nun, mga kapatid, andun yung grasya ng Panginoon. Hindi ka niya hahayaang manatili sa buhangin. No? Kasi, pag lumakas ang ulan, di ba, ano mangyayari sa buhangin? Ano rin? Hindi. At saka ano yung magiging form ng buhangin? Magiging putik. Tama. Hindi ka hahayaan ng Diyos manatili sa putik. Amen? Hindi ka hahayaan ng Diyos na manatili sa putik. Kasi lulubog ka dun eh. Pag palambot ng palambot yun, lulubog ka dun. At hindi ka
Literally, tama? Lalo na pag malalim na yung putik. No? Malalim na yung kasalanan, malalim na yung kamunduhan. Dahil lagi mong pinipili ang sariling kagustuhan mo. No? Ang kagandahan ng loob ng Diyos, tutulungan ka niya mula sa putik, iaahon ka niya. Amen. No? You lift me up from the miry clay. Diba? Yun yung putik eh. Ang Diyos ang magli-lift up sa'yo. Basta pagkatiwalaan mo lang siya, kapatid. No? Magkakaroon talaga ng breakthrough. No? Katulad si Joseph, the dreamer. Diba? Binigyan siya ng Diyos ng pangitain or vision or dream. No? At nung natanggap niya yun sa Panginoon, alam niya mangyayari yun. Yes. Kahit anong pagdaanan niya, alam niya magtatagumpay siya. Amen. Pinanghawakan niya yun. Alam niya magtatagumpay siya. He trusts in the Lord. Yes. Nainggit sa kanya yung mga kapatid niya, binugbog siya. Alam niya, andun pa din yung binigay na pangitain sa kanya ng Diyos. Alam niya magtatagumpay siya. Habang siya ay nandun sa ilalim, nandun sa balon, dahil hinulog siya ng kanyang mga kapatid. No? Dahil galit na galit sa kanya yung mga kapatid kasi favorite nga siya ng tatay nila eh, na si Jacob eh. No? Alam niya kahit nandoon siya. No? Alam niya magtatagumpay pa rin siya. Kahit nandun siya sa ganong kalagayan. Hanggang sa binenta siya para maging alipin sa Ehipto. Nandoon pa rin yung pangitaing dala-dala, tangan-tangan niya sa puso niya. Yung salitang narinig niya sa pangitain, yung salita ng Diyos, nandun pa rin sa puso niya. Binenta siya bilang alipin. Alam niya, magtatagumpay siya. No? Kahit matagal ang tiisin niya, alam niya magtatagumpay siya. Kasi ang pundasyon niya ay bato. No? Nung nandun siya sa madilim na kulungan, no? Kasama ng mga makasalanan dahil napagbintangan siya ng rape. No? Alam niya, magtatagumpay siya. Yes. Amen. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Amen. Andun pa rin, maliwanag at klarong-klaro. Sabihin natin, clarity. Glory. Yan, klarong-klaro sa isip ni Joseph. Na kahit nandun siya sa madilim na lugar ng kulungan na yon, alam niya may pambihirang tagumpay na nakaabang sa kanya. Amen. Hallelujah. No? Mababasa mo doon, pag binasa mo talaga, sabi niya doon, I trust in the Lord. I trust you, God. Lagi siyang kinakausap niya ang Panginoon. No? Dahil alam niya na magtatagumpay siya. No? Alam niya yung destination niya. No? Hanggang sa nagkaroon ng panaginip, yung paraon. Amen? Amen. Yeah. At iisang tao lang yung may kakayahang mag-interpret ng panaginip na yun. Walang iba kundi si Joseph. Yes. Amen? Yes. At nung na-interpret niya kung anong mangyayari, sabi niya, 7 years magkakaroon ng kasaganaan. At after 7 years, magkakaroon po ng tagutom. Yan yung mga simbolo na nakita niyo sa iyong panaginip. Amen? At anong nangyari? Nag-prepare ang Ehipto at hindi sila nawasak dahil kay Joseph. Bakit? Dahil yung assignment na pinagawa ng Diyos kay Joseph ay nilakaran niya. Amen. Hallelujah. Kahit dumaan siya, kumbaga parang dumaan siya sa butas ng karayom eh. Ang dami niyang napagdaan ng paghihirap. Pero nagtiwala pa rin siya sa Diyos hanggang pinamote siya ng Panginoon hanggang siya ay naging gobernador. Amen? Nagtiwala siya sa Diyos. No? Hanggang sa pumunta doon yung kanyang mga kapatid at hiyang-hiya sa kanya dahil sa ginawa nila. Anong sabi ni Joseph? No? Pinahintulutan niyo ng Panginoon para makarating ako sa posisyon ko ngayon. Amen. At pinatawag niyo ang kanyang mga kapatid at sila muli ay nabuo bilang isang pamilya Hallelujah. habang matagumpay na namumuno si Joseph sa Egypt. Nakita niyo yun mga kapatid? Yung pangitain, yung salita ng Diyos na itinanim sa kanya nung bata pa siya ay nagkaroon ng resulta nung nasa tamang edad na siya. Amen. Glory to God. Amen? Kaya kahit bata ka pa ngayon na nakikinig ngayon sa salitang ito, merong nilagay sa iyo ang Diyos na talento. Merong nilagay sa iyo ang Diyos sa puso mo Yes. na dapat mong gawin, na dapat mong lakaran. Yan ang salitang panghawakan mo. At darating ang tamang panahon na magkakaroon ng pambihirang tagumpay.
CGM. This is not by accident. No? The Lord impressed me, no, na yung bagay na ating nilalakaran ngayon, that we are part of the solution in this Imo City, Yes. no, is the right path to take. Amen. No. Amen. The right path to take is to push our youth Amen. to Jesus. To point them to Jesus. No? Kahit matigas ulo, kaladkarin mo yan. Point them to Jesus. Hallelujah. Dahil alam natin, great yung commission. Great yung utos ng Panginoon. Yes. Hallelujah. No? At again, magagawa lang natin yung great commission kung meron tayong great love for God. Amen. Kung meron tayong great faith for God. Kung Hallelujah. meron tayong great trust in God. Mga kapatid, sino dito yung nagtitiwala sa Panginoon? Amen. Amen. Sino dito yung kahit bata pa siya, alam niya gagamitin siya ng Panginoon? Amen. Alam niya magiging mabuting halimbawa siya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga magulang, sa school. Amen. Kaya kang gamitin ng Panginoon wherever you are, whatever age you are. Amen. God is God in every age. No? Hindi siya nagbabago in every season. He's still God. And He wants you to experience breakthrough. Amen. Sabihin natin ng malakas, breakthrough. Breakthrough. Number 2, breakthrough. Breakthrough. Third time, breakthrough. Amen. Panampakan natin ng Diyos. Hallelujah. Kaya kapatid, manatili ka sa batong matibay na pundasyon. Panginoong Jesus. Ano mang problema, ano mang suliranin ang ating daanan, kapatid, basta kasama mo ang Panginoong Kristo, lahat yan makakaya mo. Amen. Amen? Ano mang daan ng pagsubok ng DOCGM, alam natin makakaya dahil sa Panginoon. No? Amen. Because He will give us strength like eagles that can soar above the storms, no? That can face trials with faith, no? So yun po ang ating napakahalagang sinasabi ng Panginoon, na tayo'y magko-crossover ngayon, no? Crossover from March to April. Ang bilis ng panahon, no? Maraming ipapagawa ang Diyos sa month of April. Sino dito yung nakahanda? Sino dito yung nasa pundasyong bato? Sino dito yung handang itaas Amen. at magsakripisyo para sa gloria ng Panginoon? Amen? Yun po yun, mga kapatid. Meron tayong Great Commission. Merong reward, sabi ng Panginoon. At yung reward niyon, it will fulfill, no, your life. Mga kapatid, it will make you whole, no? Wala nang iba kundi ang salita ng Diyos. Mga kapatid, now I want to invite everyone to stand up. No? Stand up for Jesus. No? Sige po, palakpakan natin 30 seconds sa Panginoon. Hallelujah. Declare natin yung praise. Declare natin yung gratitude, yung attitude of gratitude sa Panginoon. A man who is grateful, he is faithful. Lord, salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Lord, salamat po sa breakthrough from January, February, now we are in March, crossover to April. Breakthrough, we declare. Breakthrough after breakthrough, we declare victory because you are the firm foundation of God, of DOCGM. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, na pinaalala mo, hindi kami nag-iisa sa mga pagsubok, hindi kami nag-iisa sa mga problema, hindi nag-iisa ang bayan Pilipinas, hindi mo iniwan ang bayan Pilipinas, Panginoon. Sinasabi mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, we are part of the solution. We are not part of the problem. We are part of this great commission that can transform the nation, Yes. that can reach out our children, reach out the youth, reach out the elders of this nation, Panginoon. Lord, remind us to be still and know that you are God, Panginoon. Yes, Lord God.